sumusunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Congratulations, Mayor Trining. And katulad ng naipangako ko, the Regalado Holdings ay tutulong talaga sa San Rafael in support of our Mayor. Cheers to Mayor Trining Braganza! At ngayon, kung naiinis ka dahil hindi bumalik kagabi si Don Luis, huwag mo nang ibuntun sa akin lahat ng init ng ulo mo. Hindi na ako bata para sigaw-sigaw niyo. Hanggat sa akin ang gagaling ang kinakain mo, kahit ilang beses kitang sampalin at pagtulakan, wala kang magagawa. Ako na lang mismo pupunta sa opisina ng Vallejo na yan. Hindi ka pwede pumunta ng ganyang kainit ang ulo mo, lalo kang wala makaklose sa deal. Sa malaman ko yung status ng proposal ko, masyado na akong pinahihirapan ng taong yan eh. Ako na makikipag-usap kay Mr. Vallejo. Kinausap ko si Vallejo at pinuntahan ko siya sa opisina. And then, pinakiusapan ko siya. And then what? I-approve niya yung deal natin. Basta, magawa ko lang yung hinihingi niya. Condition. Oh, di go ahead. Ibigay mo. Ano bang condition? Gusto ko na sanang pag-usapan natin ang offer ng Braganza Group of Companies sa Regalado Holding. Para... I know. Alam ko yan. Kaya nga meron akong pinatawag na isa pa para masiguro ko na matutupad ko yung kondisyon na hiningi ko bago ko bilhin yung kampanya niyo. Sorry. Piling, anong ginagawa mo dito? Sorry, Theo. I didn't know you're here. Mama, ano mo ito nagawa sa akin? Hinayaan mo akong gawing tahan ng asawa ko. Anong problema mo? Theo, I'm sorry. Hindi ko alam na... Oh! Stop it! Tayo! Huwag sana nating pinakikialaman ang mga problemang personal ng anak ko. Sa pagkakataong ito, kahit hindi mo ko sabihan, gagawin ko. Bakit? Dahil kailangan kong proteksyonan ang anak ko! Kahit saan, kahit kailan, may tao o wala. Huwag na huwag mo kong tatawagin sa pangalan ko. Naiintindihan mo? Gusto kong ipaalam sa inyo lahat na tumanggap na ako ng mga investors na tutulong sa atin na makapagtayo ng proyekto dito sa San Rafael. Apparently, meron lumabas na bagong eyewitness agreement at willing siya mag-testify. Good. Sino tong suspect na to? Si Damian Valiente. Damian, bilang ina ng lungsod ng San Rafael, nakikiusap ako sa'yo na sumuko ka na. At paano kung hindi siya sumuko? Kung ganon, nakahanda ako magbigay ng pabuya. 2 milyon sa makapaglalapit sa akin kay Damian Valiente. Chong, hindi niyo pa ba nabasa yung sa dyaryo? Wanted na kriminal na ho kayo. 2 milyon ang nakapatong na pabuya sa ulo niyo. Tol! Atras! Mabuti na lang, nahanap kayo ni Ricky at ni Ariston. At least mababawasan na yung alalahanin ko. Mas makakapag-concentrate na rin ako sa dapat kong gawin. Ilang bang dahilan kung bakit mo kami hinanap? Dahil na rin kay Don Luis. Ang sabi niya kasi sa akin, pinakauling bili niya, hanapin ka. Hanapin ka at iligtas ka sa kapahamakan. I'm sorry, Mayor. I'm really sorry. Pero ang turo kasi sa akin ni Don Luis, never trust the words of politicians. Especially lady politicians like you. Mr. Vallejo, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan niyo po akong pautangin. Sige. Pumapayag ako sa gusto ninyo. Salamat. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sige, sabihin mo lang at gagawin ko. Kapalit ng panibagong karagdagang 120 milyon bilang collateral. Kapag gawin ninyo, dalhin niyo sa akin yung titulo ng hasyenda ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sa kabila ng mga kanya-kanya nating issue sa buhay, nandito pa rin tayong lahat at magkakasama. But everybody knows na malaki ang problema natin sa Braganza Group of Companies. Titulo na lang ng hasyenda ang makapagpapatawid sa atin. Pero Mama, wala na bang ibang paraan? Yun na lang ba yun?
I have the amount na iniwan sa akin sa trust fund ng lolo ko. If worst comes to worst, I'm willing to have to convert it para magamit nyo. Pero yun nga lang, kakailanganin ng mahabang oras. Maraming salamat, Iho. Ngayon pa lang, ipinakikita mo na nakarapat-dapat ka sa pamilyang ito. But unfortunately, we can't afford to wait. Unfortunately, wala na rin tayong perang mauutangan. Ubus na rin si Mr. Lee. Alam kasi ni Vallejo ang estado ng kumpanya, kaya masyado niya tayong ginigipit. Siguro mas maganda kung sa ibang muna tayo lalapit. Mahirap makakuha ng tao na magpaprenda ng pera, ng ganito kalaking pera. At kung ilo-loan naman natin, baka patong-patong na ang demanda sa atin, hindi pa tayo na-approve ng bank. Ay, naku, Mama. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin. Sinasabi ko sa inyo, kaya nangyayari to sa atin ngayon ay dahil si Gardo at si Nicolas ay iisa. You don't wanna believe me. Will you stop? No, I'm not gonna stop. Why? Does the truth scare you, Mama, ha? Is it scary to know that someone from the dead is able to rise again and take revenge on us? Huh? You scared? Are you scared? You are so funny! I'm not funny. Ang ganda-ganda mo pa naman. Sit down! I'm still talking. Sayang ganda mo, Iha. Wala kang ibang iniisip. Bumaliktad na yung utak mo. Doon sa mabaho na hampas lupa. Alam mo, buti isa ka lang. Kung dalawa siguro ang anak kong ganyan, pati ako mababaliw na rin. Can you believe that? Dalawang anak na baliw? You're crazy. You are! No, you're crazy. You're crazy! Don't mind her. Ikaw may kasalanan nito eh. Magmula nang ibinigay ko sa'yo ang kumpanya, pinabagsak mo. Di ba, Teo? Mag-uusap pa tayo, ha? Excuse me. Han, huwag mo na isipin yung nangyari kanina. Basta tandaan mo, hindi ka na nabubuhay nating pamilya. We will do ours differently. Okay? Natakot kasi ako eh. Saan? Paano ko huhubugin ang magiging pamilya natin? Sa klaseng pamilyang kinalakihan ko. Nakita mo naman, diba? Paano kung mas maging masahol pa? Huwag ka matakot. Hindi lang naman ikaw uhubog ng pamilya natin eh. Dalawa tayo magtutulungan. Kaya huwag ka matakot sa impluensya ng kinalakihan mo. Dapat nga, tuwa ka eh. Dahil ikaw ang nag-impluensya sa kanila. Without your gentle heart. Siguro ang pamilya Braganza ngayon is worse na ang sitwasyon ngayon. Salamat, ha? Alam mo, kahit alam mo wala kang pag-asa, nandiyan ka pa rin. Hindi ka umalis. Nanigaw ka pa rin, naghintay ka pa rin. Hindi nawala yung pagmamahal mo sa akin kahit malayo ka. Kung sakaling maulit yun, sakaling maghintay ako ng habang panahon, uulitin ko yun. Gagawin ko pa rin yun. Dahil ganun kita kamahal. Mahal na mahal. I'm sorry. Para saan? Sa kalagayan ko sa pamilyang ito. Sa kasalanang nagawa mo sa akin. Sa pamimigay ng pirma ko. Teo, ginawa ko lang naman yun para masunod ang kagustuhan ni Vallejo sa mga kondisyon niya. Para matapos na yung negosasyon. Bigyan niya na yung kumpanya, matapos na yung pagpapressure sa'yo ni Mama.
Nasasaktan ako pag nakikita kitang nahihirapan. Pero Teo, nung muntik mo na akong saktan, alam mo, tinanong ko sa sarili ko kung bakit kita minamahal. Wala akong mahanap ng sagot. Wala kahit isa sagot sa mga tanong ko. Siguro dahil nasasaktan ako. Kaya nga sinabi ko kay Dad, sasama na lang ko sa kanya at